Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1261 hanggang 1270. Kabanata 1261. Sa puntong ito, nakaramdam ng panibugho si Claire. Hindi niya mapigil ang isipin na baka may espesyal na pagtingin si Warnia kay Charlie. Hindi naman titingnan ng isang babae ang asawa ng iba ng ganoon kung wala siyang nararamdaman. Bigla niyang naunawaan, tila may agwat pa rin sa pagitan nila ni Charlie. At sa pagitan na yun, maaaring sumingit ang ibang tao. Napagtanto ni Claire na kung ang dalawang tao ay tunay na malapit. Hindi lang sa katawan kundi pati sa puso, walang puwang para sa iba. Ngunit kung may distansya, kahit gaano kaliit, ito ay maaaring maging daan ng pagkakahiwalay. Habang binabalot siya ng mga pag-aalinlangan at pagkatakot, isang di pamilyar na damdamin ang sumiksik sa kanyang puso, selos, pangamba, at pagnanais na ipaglaban ang taong mahal niya. Napansin ni Charlie ang pagiging tahimik ni Claire. Agad siyang nagsalita upang basagin ang katahimikan, "Mahal, kailangan na nating umalis. Baka tayo'y mahuli." Doon lamang natauhan si Claire. Napansin niyang bumibigat ang kanyang pakiramdam sa mga iniisip. Kaya't dali-dali siyang tumugon, "Sige, tara na." Si Warnia na may tahimik na naghatid sa kanila palabas ng tindahan. Habang papalayong naglalakad ang dalawa, hindi niya napigil ang mapako ang tingin sa sasakyan, tila ba may hinanakit at lungkot sa kanyang mga mata. Pagkaupo ni Charlie sa manibela ng kanilang limited edition na Bugatti Veyron, agad nilang tinahak ang daan papuntang Hilton Hotel. Samantala, sa loob ng banquet hall ng hotel, isang lalaking nakasuot ng formal na suit, may suot na corsage sa dibdib, ay panay ang tingin sa kanyang relo. Si Carden yun, halatang kinakabahan at balisa. Katabi niya ang kanyang ina, isang babaeng nasa 50 taong gulang na may malamig na ekspresyon sa mukha. Matalim ang mga salitang binitiwan nito. "Carden, sobra ng kabastusan ng babaeng yan. Anong oras na, wala pa rin siya. Wala talaga siyang respeto sa pamilya natin." Agad namang sumagot si Carden, pilit na ipinagtatanggol si Isabella. "Mom, galing pa po sila sa Wu County. Malayo iyon. Sinabi ko pong susunduin ko siya, pero hindi niyo ako pinayagan. Kinuha niyo pa ang telepono ko. Wala siyang sasakyan, at hindi ko rin siya matawagan. Makipag-ugnayan, kalokohan." Mariing sambit ng kanyang ina, malamig ang tinig. "Matagal ko nang sinasabi sa'yo, huwag mong pakasalan ang babaeng yan. Mahirap, walang pinag-aralan. Bakit mo siya pinili? Gusto mo ba akong ipahiya?" Tahimik si Carden. Alam niyang hindi siya makapagsalita laban sa kanyang ina, kahit ang ama nila ay hindi nito kayang salungatin. Patuloy pa ang kanyang ina, "Lahat ng kamag-anak natin ay narito. Lahat sila ay naghihintay, para makita kung sino ang babaeng pinili mo. Kung hindi pa siya dumating bago mag-alas 9:30, mapapahiya tayo sa lahat. Kung hindi siya darating, bigyan mo na lang ng 200,000 at tapusin na ito. Magkaanak na lang kayo, para lang sa apo ko." "Mom," sambit ni Carden, bakas ang pagkalungkot sa kanyang mukha. "Bakit kailangan mo pa siyang pahirapan? Malapit na siyang dumating. Bakit ngayon mo pa gustong sumuko?" Pero ang sagot ng kanyang ina ay lalong nakasakit. Kapag pumasok siya sa bahay na to, wala na siyang aasahan. Malas niya kung itutuloy pa niya ito. Kabanata 1262. Sa gilid, nagsalita rin ang ama ni Carden, "Carden, talagang kailangan mong makinig sa iyong mga magulang tungkol sa bagay na ito. Ngayon nakasal na tayo, kailangan nating mag-ingat sa pagpili ng tamang tao. Hindi natin masasabing mayaman ang pamilya natin,
pero may halaga kami na nasa milyon-milyon. Sa mga mayamang pamilya, ang mga kamag-anak at mga kaibigan natin ay nasa pinakamataas na posisyon. Kung makikinig ka sakin at maghanap ka ng isang mayamang babae na kasing yaman o mas mayaman pa sa pamilya natin. Tiyak ang kalakasan ng pamilya natin, lalo na't magiging apo tayo sa mga malalaking pamilya. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagsay ng malalim ang ama ni Carden, sinasabi ko na sayo, ikaw ay isang pasaway na anak. Hindi maganda ang pinili mong babae, at pinili mo pa ang isang batang galing sa mahirap na pamilya. Anong mangyayari kapag ang mga kamag-anak at kaibigan natin ay gawing biro ang ating pamilya? Masakit ang nararamdaman ni Carden sa puso niya. Natural lang na si Isabela ang minahal niya dahil sa kanyang taos-pusong pagmamahal. Nagkasama sila ni Isabela noong kolehiyo, at hindi pa sila nag-aaway sa mga taon ng kanilang relasyon. Palagi nilang pinangangalagaan ang kanilang pagmamahalan, at ang kanilang relasyon ay tinitingala ng marami dahil sa kanilang matatag na samahan. Sa kanyang puso, kung sila ni Isabela ay makakatanggap ng suporta mula sa pamilya, tiyak ay magiging pinakamaligaya siyang tao sa buong mundo. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kailangang hadlangan ng kanyang mga magulang ang kanilang kasal. Bagaman hindi galing sa mayamang pamilya si Isabela, siya ay isang bihirang mabuting babae. Nakakalungkot na hindi makita ng kanyang mga magulang ang kabutihan ni Isabela. Iniisip lang ng mga ito na dahil wala siyang yaman o kapangyarihan, hindi nila siya pinahahalagahan at hindi nais na matuloy ang kasal. Kahit anong paliwanag o pagmamakaawa, hindi pa rin sila nagbago ng desisyon. Kahit ngayon na nagdadalang tao na si Isabela ng kanyang sariling anak, patuloy pa rin silang may paghamak kay Isabela, na nagdulot ng labis na sakit kay Carden. Naisip ni Carden na kung hindi talaga susuportahan ng mga magulang ang kanilang kasal, marahil ay maghihintay na lang siya matapos ang kasal, at dalhin si Isabela palayo sa kanilang bahay. Sa oras na yon, may natitira ng 5 minuto bago ang huling palugit na 9:30. Hindi pa dumating si Isabela. Hindi na napigilan ni Carden ang mag-alala. Baka hindi siya pinayagan si Isabela ng kanyang mga magulang, at pinigilan siyang pumunta sa kasal. Dumating ang pagkakataon na ang ina ni Carden, ay binanggit ang kanyang opinyon sa asawa. Sa tingin ko, hindi papayagan ng pamilya ni Isabela na magkasal sila. Alam mo naman, hindi tayo nagbigay ng kahit 1 sentimo sa kanila. Kung hindi sila pupunta, maaari nilang sabihing wala silang pakialam sa pamilya natin. Walang makukuha ang mga magulang ni Isabela mula sa atin, at kapag nainsulto sila. Hindi nila papayagan si Isabela na magpakasal kay Carden. Kaya tingin ko, magiging palabas lang ito, at magbibigay sila ng drama para patagilid. Sumagot ang ama ni Carden na may pag-aalala, kung ganoon, sobrang mahal na palabas na ito. Dozens ng mga kasalan sa Hilton, pati mga handaan, gumastos tayo ng 4 hanggang 5 milyon. Itinaas ng ina ni Carden ang kilay, bakas sa mukha ang panlalait at pagmamataas. Anong 4 o 5 milyon? Sarkastikong sabi niya, kung ang anak ko lang ay makakawala sa babaeng yun, na walang pera, walang pinagmulan, kahit 1 bilyon pa, handa kong gastusin. Bumaba ang tono ng kanyang tinig, pero kapansin-pansin ang kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata habang nagpapatuloy. Alam mo ba, sinabi sa akin ni Sister Lou, na bumalik na sa bansa ang anak na babae ni Mr. Zhu. Iniwan na raw niya ang banyagang nobyo. At ngayon, ang asawa ni Mr. Zhu ay naghahanap ng lalaking mapapangasawa para sa anak nila, dito mismo sa Ores Hill. Napatigil ang ama ni Carden, pumula ang noo at nagtanong na may pag-aalinlangan. Narinig ko, ang dating nobyo ng anak ni Mr. Zhu ay isang itim na lalaki. Hindi ba medyo? Anong problema roon? Mabilis na tugon ng ina ni Carden, na may bahid ng pagkayamot. Hindi mahalaga kung sino ang nakarelasyon niya noon. Ang mahalaga ay ngayon, kung makakapag-asawa ang anak natin sa isang pamilya tulad ng Zhu. Siguradong aangat tayo. Mas lalaki ang negosyo natin,
mas lalawak ang koneksyon. Tumigil siya sandali, saka nagdagdag sa matigas at determinadong tinig. Ang mahalaga sa lahat ay kumita. Pag-ibig, dangal, pakiramdam, wala yang halaga kung gutom ka at walang pangalan sa lipunan. Kabanata 1263. Walang kamalay-malay si Carden sa mga lihim na plano ng kanyang mga magulang. Ang tanging nasa isip niya ay si Isabela, ang babaeng minamahal niya ng buong puso. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting bumabalot sa kanya ang kaba. Hindi dahil baka magbago ng isip si Isabela, kundi dahil baka pigilan siya ng mga magulang nito na ipagpatuloy ang kasal. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, nabigla ang lahat sa malakas na ugong ng makina mula sa malayo, isang tunog na tila halakhak ng isang dambuhalang hayop na humahagibis sa kalsada. Napalapit ang pansin ng mga bisita, lalo na ang mga kamag-anak ni Carden. Isa sa kanila ang napatili. Tang ina, Bugatti Veyron yun. Sigurado ka? Tanong ni Harbin, pinsan ni Carden, habang mabilis na kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-video. Pagkatingin niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Walang duda, limited edition Hermes Bugatti Veyron yan. Isa lang yan sa buong bansa. Nakita ko ito sa Ores Hill International Auto Show. Sinasabing binili yan ng isang misteryosong bilyonaryo. Kasabay ng Aston Martin 177, pero mula noon, hindi na ito muling nakita sa kalsada. Habang abala siya sa pagkuha ng video, isa pang sigaw ang umalingaw-ngaw. Tignan nyo, pati Aston Martin 177 ay nandito rin. Para tayong nasa fairy tale, dalawang pinakamahal na sports car sa iisang lugar. Halaga niyan, lagpas 1 bilyon. Si Harbin ay napanganga, halos hindi makapaniwala. Carden, tingnan mo, hindi ba't yang Aston Martin 177 ang pangarap mong sasakyan? Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa totoong buhay. Ngunit si Carden, kahit namangha sa mga sasakyan, ay hindi mapakali. Ang mga mata niya ay patuloy na naghahanap sa paligid, umaasang lalabas si Isabela anumang oras. Para sa kanya, kahit 1 bilyong sasakyan pa ang dumating, walang saysay kung wala ang babaeng mahal niya. Sa labas, si Charlie ang nagmamaneho ng Hermes Bugatti Veyron, habang kasunod ang Aston Martin 177. Sa kanilang pagdating sa harap ng Hilton Hotel, lalo pang nabulabog ang mga tao sa loob ng banquet hall. Bakit may mga ganitong sasakyan dito? Tanong ng isa. Wala namang kasal dito kundi yung kay Carden, hindi naman VIP ang bride. Ang totoo, pinili ng mga magulang ni Carden ang araw na ito, upang sadyang ilagay sa kahihiyan ang pamilya ni Isabela. May 3 hakbang ang kanilang plano. Una, itulak ang pamilya Jones na umatras sa kasal. Pangalawa, kung hindi umatras, sila mismo ang pipigil sa pagdaraos nito. At kung hindi pa rin mapigilan, ang huling baraha, magtangkang magpakamatay sa harap ng lahat upang sirain ang araw ng kasal. Habang papalapit ang mga sasakyan, natanong ng ama ni Carden, Harbin, sabi mo kanina, mahigit 1 bilyon ang halaga ng 2 kotse na yan. Sumagot si Harbin, di pa rin makapaniwala. Opo, tiyo, pero ayon sa kaibigan ko, posibleng higit pa roon. At ang nakakagulat, iisa lang daw ang may-ari. Tang ina, usual ng ama ni Carden, hindi mapigil ang mapahanga. Gusto ko lang sanang bumili ng simpleng 7 Series BMW. Ang tagal ko pang pinag-isipan. Pero to, 2 supercar na mahigit 1 bilyon. Sino kayang mayamang demonyo ang may-ari niyan? Pamilya Song kaya? Hindi ko po sigurado, sagot ni Harbin. Misteryoso talaga ang may-ari niyan. Mula nang bilhin nila, parang ngayon lang ipinakita sa publiko. Sobrang low-key. Napabuntong hininga ang ama ni Carden. May mga taong binibili lang ang ganitong kotse para eparada, hindi para gamitin. Parang laruan lang sa kanila ang bilyon. Samantalang tayo, bawat sentimo pinag-iisipan. Habang abala ang lahat sa paghanga, huminto ang 2 sports car sa mismong harapan ng banquet hall. Ang lahat ay natigilan. Walang nakakaalam kung sino ang sakay,
Ngunit ang pagdating ng mga sasakyang yun, ay tila hudyat ng pagbabago. Isang bagong kabanata ang babukas, at walang sino man ang handa sa mga susunod na mangyayari. Kabanata 1264. Labis ang pagkabigla ng lahat. Ang tanong na gumugulo sa kanilang isipan. Talaga bang ang dalawang marangyang sasakyang yun, ay pumunta para sa kasalang ito? Sa buong banquet hall, tanging isang pamilya lamang ang may pagdiriwang, ang pamilya ni Carden. Ngunit para sa isang kasal na tulad nito, imposibleng dumalo ang mga taong may kakayahang magdala ng dalawang supercar, na umabot sa mahigit 1 bilyong halaga. Lalo't higit, ang pamilya Sun ay hindi naman kabilang sa matataas na uri sa Ores Hill. Kung susuriin, ang pinakamayamang miyembro ng pamilya ay ang mismong ama ni Carden, na may kabuuang yaman na umaabot lamang sa ilang 10 milyon, kayamanan na makakamit lamang ng ilang dekada ng pagtatrabaho. Ang iba nilang kamag-anak ay pangkaraniwan lamang, mga nasa mid-level ang estado sa lipunan, may ilang negosyo o pag-aari, pero malayong malayo sa mga elite. Sa ganitong antas ng pamumuhay, paano sila magkakaroon ng koneksyon sa ganitong uri ng mayamang tao? Habang bumabalot ang katahimikan at pagtataka, bumukas ang pinto ng Hermes Bugatti Veyron, at bumaba ang isang lalaki, si Charlie. Napako ang tingin ng lahat sa kanya. Bata pa ito, tila nasa 25 hanggang 26 na taong gulang lang. Ngunit ang presensyang taglay niya, ay tila isang makapangyarihang figura. Paano niya nakuha ang ganoong klase ng kotse sa ganoong edad? Imposible siyang maging ordinaryong tao. Pagkababa ni Charlie, huminto naman sa likuran niya ang Aston Martin 177. Sa sobrang kinis ng pagkaparada nito, parang eksena mula sa isang pelikula. Ngunit dahil sa tinted na salamin, walang makakita kung sino ang nasa loob. Ngayon, lahat ng mata ay nakatuon na sa sasakyang yun. Tahimik ang lahat, parang sabay-sabay na huminto ang kanilang hininga, hinihintay kung sino ang bababa. Lumapit si Charlie sa passenger side ng Aston Martin. Maingat niyang binuksan ang pinto, at sa pagbukas nito, isang babaeng naka-custom-made wedding dress, mula kay Verawan ang lumabas. Si Isabella, lumabas siya na may halong kaba, at pagkahiya sa kanyang mukha, ngunit hindi maitatangging napakaganda niya sa kanyang kasuutan. Tila isang prinsesang bumaba mula sa langit. Sandaling natigilan ang pamilya ng groom. Tila binuhusan sila ng malamig na tubig. Sino ang babaeng ito? Kanino siya ikakasal? Bakit kailangan pa ng dalawang supercar para sunduin siya? Si Carden, na kanina pa balisa, ay nagulat. Ngunit sa muling pagtingin niya sa babaeng lumabas mula sa Aston Martin, nakumpirma niya. Si Isabella ito. Napangiti siya at agad lumapit, hindi na pinansin ang mga tanong sa paligid. Isabella, dumating ka rin. Sambit niya, puno ng tuwa. Sa puntong yun, tila ginulat ang buong pamilya Sun ng isang matinding dagandong ng katotohanan. Ang babaeng bumaba mula sa co-pilot seat ng isang limited edition na Aston Martin 177, ay si Isabella, ang babaeng kanilang hinamak. Nagkatinginan ang mga miyembro ng pamilya, tulalang-tulala. Alam nilang galing sa mahirap na pamilya si Isabella. Ang kanyang mga magulang ay walang matatag na trabaho. Ang kanilang kabuhayan ay laging baon sa alon ng pang-araw-araw na pagsubok. May isa pa siyang kapatid na kilala bilang tamad at palaasa. Bukod pa roon, hindi man lang nasa lungsod ng Ores Hill ang kanilang tahanan, nasa malayong bayan, at ang bahay ay halos naguguho na, hindi man lang aabot sa 300,000 piso ang halaga. Sa totoo lang, galit pa sila sa pamilya Jones dahil humihingi ang mga ito ng malaking dowry, hindi para kay Isabella, kundi para sa pabigat nilang anak na lalaki. Sa mga mata ng buong pamilya Sun, si Isabella ay isang babaeng dapat layuan, hindi mahalin. Ngunit ngayon, ang babaeng kanilang nilait at hinamak ay dumating sakay ng isa sa pinakamahal na kotse sa bansa, sa piling ng isang lalaking halatang makapangyarihan at mayaman. Ang buong eksena ay isang malutong na sampal sa kanilang mga mukha.
Kabanata 1265. Habang tulala ang buong pamilya ng Son, bumaba si Claire mula sa driver seat ng isang marangyang Aston Martin. Tumingin siya kay Carden at ngumiti ng magalang. Carden, ang tagal na natin hindi nagkita. Congratulations sa inyo ni Isabella. Happy wedding. Nagulat si Carden sa kanyang nakita. Kaklase ni Isabella si Claire noong high school, at matalik pa nilang kaibigan. Dahil dito, ilang beses na rin niyang nakita si Claire noon, at itinuturing niyang kakilala ito. Alam ni Carden na may negosyo ang pamilya ni Claire, isang kumpanyang nakatutok sa interior design. Hindi man ito kabilang sa pinakamalaking kumpanya, ay sapat naman upang maituring na respetado sa larangan nito. Narinig din niya ang mga tsismis tungkol sa asawa ni Claire, isang live-in son-in-law na tila walang gaanong kakayahan o impluwensya. Bukod pa roon, may mga bulong-bulungan din na nalulugi na raw ang kumpanyang Wilson Group. Sa harap ng ganitong balita, hindi maipaliwanag ni Carden kung paano nakabili si Claire ng isang Aston Martin 177. Isang sasakyang nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Bagaman may agam-agam sa kanyang isip, pinilit ni Carden na panatilihing magaan ang tono. Claire, hindi ko inasahan na magmamaneho ka ng Aston Martin. Mukhang malayo na ang narating mo, ani Carden, sabay ngiti. Bahagyang naluha si Claire. Nais sanang ipaliwanag na hindi kanya ang kotse, at hiniram lamang ito mula sa asawa niya. Ngunit biglang nagsalita si Charlie, ang kanyang asawa. Sa totoo lang, aniya, matagal na naming nabili ang dalawang kotse. Binili ko yan noong huling Ores Hill International Auto Show. Pero dahil low-key ako, ngayon ko lang ginamit. Nabigla ang lahat sa revelasyong yun. Ibig sabihin, si Charlie pala ang misteryosong lalaki na pinag-uusapan sa buong Ores Hill, ang bumili ng dalawang supercar sa isang iglap. Naaalala pa ng marami ang insidente sa auto show, kung saan sinubukang hawakan ni Junwei Gao, anak ng isang kilalang personalidad sa convention center, ang mga kotse. Pinalayas at pinalo siya ng security. Noon pa man, pinaniniwalaan ng may makapangyarihang koneksyon ang misteryosong may-ari ng mga kotse, at ngayon, lumilitaw na ito ay si Charlie, at bisita pa sa kasal ni Carden. Hindi napigilan ni Carden ang sarili. Matagal ko nang naririnig, na narito ang dalawang kotse sa lungsod. Pero simula noong auto show, hindi na sila lumabas. Ngayon, ikaw pa mismo ang nagmaneho nito papunta sa kasal ko. Nakakatuwa, maraming salamat. Ngumiti si Charlie, ngunit may halong kumpiyansa sa kanyang boses. Wala yun, hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Si Isabella ang pinapahalagahan ko. Parang lumamig ang paligid matapos marinig yun. Napatahimik ang mga magulang ni Carden at lahat ng naroroon. Hindi ba't si Isabella ay galing sa simpleng pamilya? Ang kanyang mga magulang ay walang malaking kita. At kilala pa sa pagiging walang direksyon sa buhay. Paanong si Isabella, na lumaki sa ganoong kalagayan, ay may koneksyon sa isang lalaking may kakayahang bumili ng kotse, na nagkakahalaga ng halos 100 milyon? Mabilis namang sumingit ang ama ni Carden, si Son Duang. Lumapit siya kay Charlie na may ngiting may paggalang. Ako po si Son Duang, ama ni Carden. Napakalaking karangalan na dumalo kayo sa kasal ng anak ko. Isa kayong tunay na highlight ng pagdiriwang. Bahagyang yumuko siya bilang paggalang. Patawad po, paano ko po ba kayo dapat tawagin? Kabanata 1266. Narinig ni Charlie ang tinig ni Son Duang, may halong paghamak at pagpapakumbaba. Bahagya siyang ngumiti at sagot niya ay puno ng panlilibak. Pwede mo akong tawaging Charlie Wade. Nagulat si Son Duang. Charlie Wade. Sa panahon ngayon, sino pa ba ang nagpapakilalang anak ng mayamang pamilya? Baka konektado ito sa mga malalaking tao, bulong niya sa sarili. Naintriga siya at sinubukang bumawi ng pakikitungo. Maganda yan. Mr. Wade, kami po ay nasa negosyo ng harina dito sa Ores Hill. May sarili kaming flour mill. Baka nagamit nyo na ang produkto naming, ang wheat leaf. Tiningnan siya ni Charlie ng tuwid,
saka tinanong, hindi ba't pangalan niya ng isang TV series? Biglang nahulog ang mukha ni Son Duang, halatang nahiya. Gusto lang namin makakuha ng atensyon. Sila may gold powder, kami hari na lang, pero ayos lang naman, di ba? Pilit niyang paliwanag. Nagtaas ng kilay si Charlie, sabay tanong, Mr. Son, ikaw ba ang ikinasal kanina? Bakit parang walang convoy na sumundo sa bride? Nagkatinginan ang mag-asawang Son, at ilang sandali silang hindi makasagot. Halatang alanganin. Nagmadali si Son Duang at nagpaliwanag. Mr. Wade, naghanap na kami ng magandang wedding team, pero may nangyaring hindi inaasahan. Temporary accident. Sabat ni Charlie, puno ng pagdududa. Kung may problema sa team, wala man lang ba kayong ibang sasakyan sa bahay? Napakamot ng ulo si Son Duang at sinubukang manatiling mahinahon. Pasensya na po, nagulo talaga ang plano. Hindi ko naasikaso ng maayos. Pinabayaan ko si Isabela. Patawad po. Agad siyang nagpatuloy, halatang abala sa pagpapanatili ng magandang impresyon. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Wade. Kapag dumaan na si Isabela sa pintuan, bibigyan namin siya ng sapat na kabayaran. Sa tabi, si Carden ay tila lumulutang sa tuwa. Alam niyang hindi boto ang kanyang mga magulang kay Isabela, lalo na't kaninang umaga lang ay halos pinagbantaan pa siya ng mga ito na huwag ituloy ang kasal. Ngunit nang makita ng ama ang pagdating ni Claire at Charlie, sakay ng dalawang luxury cars, tila bigla itong nagbago ng tono. Habang nagpapasalamat si Carden kina Charlie at Claire, may dumaan sa likuran, si Shu Liken, ang ina niya. Hinila niya si Son Duang sa isang tabi, galit na galit. Anong pinagsasabi mo roon? Nakalimutan mo na ba ang napag-usapan natin? Hindi mo papasukin ang babaeng yon. Nagmadaling sumagot si Son Duang, nagtatanggol sa sarili. Hindi mo ba nakita kung gaano ka-impluwensya ang kaibigan ni Isabela? Kung itataboy natin siya ngayon, baka mapahamak pa tayo. Ngunit hindi natinag si Shu Liken. Wala akong pakialam kung ilang luxury car ang dala ng Charlie na yan. Alam ko, wala siyang maitutulong sa pamilya natin. At si Isabela, kahit pa kaibigan niya si Charlie, wala siyang maiaambag sa kinabukasan ni Carden. Matigas ang kanyang tono, puno ng hinanakit at paghamak. Kung papayag tayong pakasalan ni Carden ang babaeng iyon, mapapahiya lang tayo. At ano, dahil lang sa may kilala siyang mayaman? Hindi sapat yan para makapasok sa pamilya natin. Napabuntong hininga si Son Duang, waring nalilito. Anong gagawin natin? Nandito na sila, itutuloy pa ba ang kasal? Siyempre, hindi. Mariing sagot ni Shu Liken, nagngingit-ngit sa galit. Ewan ko kung bakit pumayag ang pamilya Jones sa kanila. Sobrang kapal ng mukha nilang tanggapin si Isabela bilang bride. Nakakahiya, sabay bulong niya, na puno ng determinasyon. Huwag ka na magsalita, manood ka lang. Hindi ko hahayaang makapasok si Isabela sa bahay ng Son. Kabanata 1267. Si Shu Liken ay isang tipikal na makasariling tao. Sa lahat ng bagay, isa lang ang basehan niya, may mapapala ba siya o wala. Kung sa tingin niya ay makikinabang siya, kahit pa ito'y isang pulis sa kanto o tagakuha ng basura, babatiin niya ito ng may ngiti, at magpapakita ng buong galang. Pero kung wala siyang makukuha, kahit pa Pangulo ng Estados Unidos ang kaharap niya, hindi niya ito bibigyang pansin. Kaya kahit dumating sina Charlie at Claire sakay ng dalawang luxury cars na nagkakahalaga ng higit sa 100 na milyong piso para ihatid si Isabela, hindi ito naging sapat para baguhin ang pananaw ni Shu Liken. Para sa kanya, ang mga bagay na gaya ng status at mukha ay pawang ilusyon lang. Ang totoong sukatan ng halaga ng isang tao, ay kung ano ang maibibigay nito sa kanya. May pera ba? Makakatulong ba sa negosyo? Mapapataas ba ang estado ng pamilya? Kung oo, baka tawagin pa niya itong anak o pamangkin. Pero kung wala, sa kanya, wala ring halaga. Ang totoo, hindi siya talaga sang-ayon sa kasalang ito. Pero para hindi magtampo si Carden, nagkunwari siyang pumapayag. Sa loob-loob niya,
Balak lang niyang gamitin ang araw ng kasal, para ipahiya at itulak si Isabela na umatras, nang hindi siya ang lumalabas na masama sa mata ng anak. At ngayon, sa wakas, may sapat na dahilan na siya. Ang malaking tanong, bakit wala ang mga magulang ni Isabela sa kasal? Nilapitan niya si Isabela, malamig ang boses. Isabela, nasaan ang mga magulang mo? Bakit hindi sila dumating? Nagulat si Isabela. Dali-daling sumagot, pilit na mahinahon ang tinig. Auntie, ang mga magulang ko po, sila. Napansin ni Shuliken ang pag-aatubili ni Isabela. Isang bahid ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Oh, ganun? Hindi mo na nga sinamahan ang mga magulang mo, ngayon pati ako binabastos mo. Tumaas ang kilay niya. Kachat mo ba yang mayayaman mong kaibigan kaya hindi ka makasagot? Ako ang biyenan mo, hindi mo man lang ako ginaalang? Napayuko si Isabela, pilit na nagpapakumbaba. Pasensya na po, auntie. Hindi po maganda ang pakiramdam nila kaya siguro hindi sila nakarating. Patawad po. Ah, yun lang pala. Ngunit ang tono ni Shuliken ay hindi nakikipag-ayos. Sa halip, lalong naging mapanumbat. Ang ikakasal ay anak nila, at wala sila rito. Hindi ba't kahihiyan yan? Anong klaseng pamilya kayo? Sa tingin mo ba, sa buong Ores Hill, may magulang na ganyan? Kapag kumalat to, saan ko ilalagay ang mukha ng pamilya ko? Namumula na ang mata ni Isabela, at halos hindi na niya mapigilan ang luha. Marahan siyang tumango at humingi ng paumanhin. May espesyal pong sitwasyon, auntie. Hindi po kasi sila sang-ayon sa kasunduan sa bride price. Kaya po medyo hindi maganda ang loob nila nung umalis ako kanina. Patawad po talaga. Biglang nanlaki ang mata ni Shuliken, galit na galit. Hindi sang-ayon sa bride price. Ano bang iniisip ng pamilya nyo? Ano bang estado ninyo? At ano bang estado namin? Dapat nga nagpapasalamat kayo't tinanggap kayo ng anak ko. Huminga siya ng malalim, sabay buga ng inis. Ang totoo, kung mapapangasawa mo si Carden, tumaas na ang antas ng buhay mo. Hindi mo pa ba yan nakikita? Kulang pa ba? Kung sa ganyang simpleng bagay, hindi nyo na kayang makisama, edi huwag ka nang magpakasal. Kabanata 1268. Nang marinig ni Isabela ang malupit na mga salita ni Shuliken, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Napayuko siya, pilit na tinatago ang panginginig ng kanyang balikat. Ang sakit ng loob ay mas matindi pa sa alinmang pagtutol na naranasan niya sa sariling pamilya. Nang makita ni Carden ang nangyayari, agad siyang lumapit sa ina, puno ng pagkabahala. Mom, Anya. Ang kasal namin ni Isabela ay buhay naming dalawa. Basta't magkasama kami at nagmamahalan. Hindi na mahalaga ang ibang bagay. Pwede bang itigil mo na to? Hindi pa naman huli ang lahat para maghanda tayo. Ngunit sumagot si Shuliken sa malamig at matigas na tinig, walang bahid ng awa. Tingnan mo nga to, singhal niya habang nakatingin kay Isabela ng may paghamak. Noong ako ang pinilit ng asawa ko sa kasal, hindi naman ako nakaramdam ng ganitong kahihiyan. Pero ngayon, parang kami pa ang umaakyat sa inyo. Lumingon siya sa paligid at tinaasan ng kilay ang lahat. Maaga kaming dumating. Buong pamilya, pati mga kamag-anak at kaibigan. Pero kayo, maliban sa bride, wala man lang ni isang kasama? Ganoon ba kayo kagalang sa amin? Agad na sumagot si Isabela, nanginginig ang boses. Auntie, hindi po ganoon. Hindi po kami mayabang. Galit lang po talaga ang mga magulang ko kaya hindi sila nakarating. Patawad po, pero tila mas lalong naging mitya ng galit ito kay Shuliken. Paliwanag ka ng paliwanag, pero hindi ko yan tinatanggap. Ang kasal ay sagrado. Hindi ka naman ulila, bakit mag-isa ka rito? Sa dinami-rami ng kasal sa mundong ito. Ngayon lang ako nakakita ng bride na walang magulang sa tabi niya. Kung kumalat to, anong mukha ang ihaharap ng pamilya namin? At isa pa, malas yan. At sa tono na puno ng panghuhusga, bumulong si Shuliken ngunit sinadya niyang marinig ng lahat. Ganito na lang, Isabela. Kung hindi darating ang mga magulang mo,
Hindi ko maisip kung paano pa matutuloy ang kasal. Parang gumuho ang mundo ni Isabela. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo niya, ang pagtalikod sa sariling pamilya, ang pagtitiis sa pag-aalipusta, akala niya ay makikita na niya ang kanyang kapayapaan. Ngunit ngayon, mismong pamilya ng lalaking minamahal niya ang humahatak sa kanya palayo. Hindi na nakatiis si Claire. Tumayo siya at mariing nagsalita. Auntie, alam mo ba kung anong pinagdaanan ni Isabela para lang matuloy ang kasalang to? Kung anong sakripisyo ang tiniis niya? Matahimik ngunit mapanuring tumingin si Shulikan kay Claire. Itinaas ang kilay. Ikaw, at sino ka nga ba? Wala akong pakialam kung gaano kayo ka-close. Pero isang bagay lang ang malinaw, ang pamilya ng bride, hindi man lang nagpakita. May nakita ka ng ganitong klaseng kasal. Nakakahiya. Agad na sumagot si Claire, hindi nagpapatalo. May espesyal na dahilan po. Malalim po ang pagtutol ng mga magulang ni Isabela sa kasal na ito, pero pinili pa rin niyang tumuloy. Hindi niyo ba nakikita kung gaano kalaki ang pagmamahal niya kay Carden? Ngunit sa halip na maawa, mas lalo pang tumigas ang puso ni Shulikan. Ay, hindi kami nabubuhay sa mga kwento ng sakripisyo. Kami ang pamilya ng groom. Kami ang sinusunod. At sa tradisyon, kung wala ang magulang ng bride, walang kasal. Wala nang paliwanag-paliwanag. Nagpantang ang tainga ni Claire. Paano mo naman magagawa yan? Tahimik si Charlie sa gilid, ngunit ngayon ay dahan-dahan siyang lumapit kay Shulikan. Sa kanyang mukha, hindi galit kundi isang tahimik at mapanlikhang ngiti. Tama ka, Auntie, aniya. Hindi na kailangan pang paligoy-ligoy. Sabihin mo na lang ng diretso, kung hindi darating ang mga magulang ni Isabela, ano talaga ang gusto mong mangyari? Ngumiti si Shulikan, mapagmataas, at walang pakialam kung sino ang kaharap. Simple lang, gusto namin ng manugang na karapat-dapat. Pero kung ang pamilya ng bride ay wala man lang maipakita, kung ganun, kami na ang gagawa ng kondisyon. Kung hindi sila dadalo, kailangang magdala ng 10 milyon bilang dowry. Kung hindi, hindi ko papayagan ang kasal. Tahimik. Ang mga salita ay tila kutsilyong tumarak sa dibdib ni Isabela. Biglang nanginig ang kanyang katawan sa galit. Ito na ang hangganan. Ang lahat ng pagtitimpi, pag-uunawa, at pagpapakumbaba, tila naglaho sa isang iglap. Hindi na siya makakapayag. Hindi ngayon. Kabanata 1269. Si Shulikan, sa kabila ng pagpayag sa kasal ni Carden at Isabela, ay hindi kailanman lubos na pumayag dito mula sa puso. Para sa kanya, ang pagsang-ayon ay isang estratehiya lamang, isang paraan upang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang maunawaing ina, habang isinusulong ang sariling plano sa likod ng mga ngiti at mabubulaklak na salita. Alam ni Shulikan ang kalakaran. Kung lantaran siyang tututol, tiyak na magagalit si Carden, at maaaring tuluyang lumayo ang kanilang relasyon. Ngunit kung palalabasin niyang sinusuportahan niya ang kasal, tapos ay gagamitin ang mga kahinaan ni Isabela, upang likhain ang perpektong eksena ng makatuwirang pagtutol, makokontrol pa rin niya ang sitwasyon, nang hindi nawawala ang simpatsya ng iba. Ngayon, nasa moral high ground siya. Sa mata ng mga panauhin, sinubukan niyang maging bukas, magpakita ng respeto, at sundin ang tamang paraan. Ngunit ang hindi pagdalo ng mga magulang ni Isabela, isang tila maliit na insidente, ay naging perpektong sandata para ipahiya ang nobya at ipagtanggol ang karangalan ng pamilya Son. Kung ipagpipilitan pa rin ni Carden si Isabela, isip ni Shulikan, magmumukha siyang suwail na anak. At higit sa lahat, mukhang tanga sa mata ng mga bisita, ipinaglalaban ng isang babae na hindi man lang sinuportahan ng sarili nitong pamilya. Si Isabela ay halos wala ng lakas. Nakatayo siya sa gitna ng hall, puno ng luha at hiya. Ang mga panauhing dati ay nakangiti at masigla, ngayoy tahimik na nagbubulungan. Ang bigat ng sitwasyon ay halos hindi na niya makayanan. Si Claire, sa kabila ng simpatsya, ay nanahimik, kahit gaano pa kalalim ang pakikipagkaibigan nila.
Hindi niya magagawang solusyonan ang sadyang malupit na realidad. Sa kulturang pinaghaharian ng mga pamilya, ang kasal ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, ito ay tungkol sa dalawang angkan. At habang nananatiling tahimik si Charlie, pinagmamasdan lamang ang bawat galaw ni Shulikan, unti-unti siyang bumubuo ng plano. Hindi siya ang tipong agad nagre-react. Alam niyang ang mga kagaya ni Shulikan ay mas epektibong tinutumbok sa tamang oras, sa tamang paraan, isang pagbagsak na hindi lang makakahiya, kundi makakawasak ng kanyang mapagkunwaring integridad. At sa eksaktong sandaling yon, isang itim na BMW X6 ang huminto sa harap ng venue. Bumukas ang pinto, at isang babaeng nasa kalagitnaang edad, ang bumaba mula rito, elegante, maayos ang postura, at may presensyang hindi basta-basta. Sa kanyang dating pa lang, ramdam na agad ang impluwensya at estado sa buhay. Sister Lu, tawag ni Shulikan, na agad lumapit ng may ngiting pakunwari, pilit na sinasalubong ang dumating. Ang babaeng tinawag na Luja ay isang matalik na kaibigan ni Shulikan. Kilala siya sa lipunan, may koneksyon sa mga prominenteng negosyante at sa pamilya Zhu, isang pamilyang may-ari ng ilang kilalang supermarket chain sa buong rehiyon. Bagamat hindi kasing laki ng mga banyagang brand tulad ng Carrefour o Walmart, ang kanilang negosyo ay matatag at kinikilala sa mga lokal na distrito at karatig bayan. Ang pamilya Sun, sa kabilang banda, ay may mill business, at ang pangunahing kliyente nila sa Ores Hill ay walang iba kundi ang pamilya Zhu. Dahil dito, may koneksyon si Shulikan kay Luja hindi lang sa personal, kundi sa negosyo rin. Alam niyang mahalaga ang opinyon ng babaeng ito, isang pahayag mula kay Luja ay maaaring makaimpluwensya, hindi lamang sa mga bisita kundi pati kay Carden mismo. Ngunit, anong dahilan ng pagdating ni Luja? At para kanino siya talaga naruroon? Kabanata 1270. Ang negosyo ni Sun Duang, ama ni Carden, ay kasalukuyang nasa isang delikadong yugto. Ang kanilang negosyo sa harina ay patuloy na lumalaban sa higanteng kompetisyon, mga titan ng industriya tulad ng Arowana at Fulinmen, na may matatag na pangalan at matinding impluwensya sa consumer market. Para makasabay, dalawang channel lamang ang pinanghahawakan ng Sun family, mga malalaking supermarket gaya ng Carrefour at Walmart, at ang mas lokal ngunit makapangyarihang medium-sized chain supermarkets. Kung saan kabilang ang negosyo ng pamilya Zhu. Ito ang dahilan kung bakit matagal ng target ni Shulikan na ipagkasundo ang kanyang anak na si Carden sa anak ng pamilya Zhu. Kung maisa sa katuparan nito, hindi lang prestige ang kapalit, kundi eksklusibong shelf space, loyal distribution, at isang direktang daan tungo sa mas malawak na merkado. Isang oportunidad na makapag-angat sa kanila mula sa pagiging isa sa marami, tungo sa pagiging kilalang pangalan sa bawat bahay sa Ores Hill at mga karatig bayan. Kaya't nang dumating si Sister Lu, isang matagal ng kaibigan at koneksyon sa industriyang ito, hindi inaasahan ni Shulikan ang dalang pasabog. Pagkababa pa lamang ng kotse, diretsyong lumapit si Sister Lu, halatang galit at dismayado. Likan, panimula niya, akala ko ba magkaibigan tayo? Ni hindi mo man lang ako sinabihan tungkol sa kasal ng anak mo. Nagulat si Shulikan, ngunit agad ring ngumiti ng pilit, sabay hawak sa braso ni Sister Lu. Sister, pasensya ka na. Mahaba ang kwento. Sa totoo lang, baka hindi matuloy ang kasal ngayon. Huwag mo akong binobola, sagot ni Sister Lu. Andito na ang handaan, andyan na ang bride, may bisita, tapos sasabihin mong, baka hindi matuloy. Ano ito, palabas? Medyo namutla si Shulikan. Hindi siya handa sa ganung reaksyon. Alam mo naman, sister, ang anak ko'y naging bulag. Pinili niya ang isang babae na walang pangalan, walang yaman. Masakit mang sabihin, pero nagbuntis lang siya para makuha si Carden. Hindi ko ito matanggap bilang isang ina. Ngayon, ginagawa ko ang lahat para mapahiya siya, para sumuko na. Tahimik na tumango si Sister Lu, pero sa halip na sumang-ayon, mas naging seryoso ang kanyang tinig. At kung hindi siya sumuko,
Kung hindi siya susuko, mariing sagot ni Shuliken, hindi ko siya kailanman tatanggapin. Mas mabuting hindi matuloy ang kasal, kaysa sa ipilit si Carden sa isang babaeng walang saysay. Isang nakakalungkot na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Sister Lou. Bago siya lumapit ng kaunti at bumulong. Sayang, Liken. Dahil may isang alok si Mr. Zhu na hindi mo dapat palampasin. Nagtaas ng kilay si Shuliken. Anong alok? Simple, sagot ni Sister Lou. Kung ipapakasal mo si Carden sa anak ni Mr. Zhu, hindi lang kayo magkakaroon ng access sa kanilang mga supermarket. Si Mr. Zhu ay handang magbigay ng 30 milyong dowry, at kalahati ng shelf space ng bawat isa sa kanyang mga supermarket ay ibibigay sa harina ninyo. Nanlamig ang katawan ni Shuliken. Para siyang biglang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga salitang yon, 30 milyon at shelf dominance, ay parang musika sa tenga ng isang negosyanteng tulad niya. Ngunit isa lang ang problema, hindi si Isabella.